Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at sa kaniyang paglakad, nakita niya ang isang taong ang pangalay Mateo. Nakaupo ito sa paningilan ng buwis. Sinabi ni Jesus sa kaniya, "Sumunod ka sa akin." Tumindig si Mateo at sumunod sa kaniya. Nang si Jesus at ang kaniyang mga alagad ay nasa bahay ni Mateo, dumating ang maraming publikano at ang mga makasalanan. At sila'y nagkasalong kumain. Nang makita ito ng mga Pariseo, tinanong nila ang kaniyang mga alagad, "Bakit sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan ng inyong guro?" Narinig ito ni Jesus at siya na ang sumagot, "Ang mga may sakit ang nangangailangan ng manggagamot, hindi ang mga walang sakit. Umayo kayo at unawain ninyo ang kahulugan nito. Habag ang ibig ko at hindi hain. Sapagkat narparito ako upang tawagin ang mga makasalanan, hindi ang mga banal." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw sa inyong lahat. Sino po dito ang ayaw ng komportableng buhay? Yung buhay na walang ganong problema, walang ganong inaalala, walang ganong pag-aalala. Yung buhay na smooth sailing, halimbawa sa ating pamilya, sa negosyo, sa trabaho, sa ating pakikipagkapwa-tao. I'm sure lahat tayo gusto ng ganito. Pero warning ko po sa inyo, yung komportableng buhay na iniisip at hinahangad natin sa mundong ito, kung minsan ay po pwedeng gamitin ng demonyo para sirain tayo. Yes, and it's when we become so comfortable with our lives na okay na, yun na lang, wala nang pag-unlad pa. At hindi na natin gagawin ang mga pwede, kaya at dapat pa nating gawin upang mas maging masaya, mabuti at fulfilled ang buhay natin. Father, what do you mean? Let me give you an example. Bago ko po malaman na ako'y ma-assign dito, lalaman ko muna na magiging parish priest na ako. Ang naging dasal ko ay ganito, Lord, sana isang simpleng pamayanan lang o simbahan. Of course, sana may simbahan, may kumbento or either of the two. At sana mga simpleng tao lamang, para ang humilya ay po pwedeng simple na lang. Pero aaminin ko, at the back of my mind, I was praying for this. Hindi dahil sa gusto ko lang ng simpleng buhay. Gusto ko ng komportableng buhay. Yung chillax lang. Walang masyadong pressure. Until, ma-assign nga po ako dito. Una, walang simbahan at walang kumbento. Pareho. So yun palang pressure na. Nadagdagan pa ng una kong magmisa. Ang mga umattend ay hindi mga taga dito lang. Ang dami. Napakaraming umattend na galing kung saan-saan. Sabi ko, baka nasabik lang. Baka na-curious lang kung saan ako na-assign. Pero pagkalipas, linggo-linggo, hindi nabawasan. Nadagdagan pa. Kaya nga tayo nagdagdag ng marami pang misa. So, hindi basta ito simpleng pamayanan lang. Lalo pat yung mga laging pumupunta sa simbahan. At hindi ito simpleng task lang. Yung simple naging komplikado. Yung ninanais kong maging magaan, mas bumigat pa. Yung kaunti, mas dumami pa. Yung sana ay relax lang ay naging seryosong talaga. So hindi ito yung ginusto ko. Pero itong binigay ng Diyos. Until I realize, unti-unti, salamat at hindi pinagbigyan ng Diyos ang panalangin ko. Kasi kung hindi ako na-assign dito, kung ang mga bagay hindi naging komplikado, hindi ko marirealize may gift din pala ako na mapagpatayo ng simbahan at kumbento. Ang akala ko dati hindi ako maililabel na parang builder, may mga ganun eh. Pero builder din pala ako. Naging maayos ang simbahang ito on the process ng kumbento. At kung hindi ako
na-assign dito kung saan maraming magsisimba, galing pa kung saan-saan. Hindi ako makapag-iisip at makapagninilay sa tulong ng Diyos ng mga paninibagong insights o mensahe na nai-share ko ngayon sa inyo. Sa madaling salita, hindi ako mag-grow. Hindi ako lalalim. Hindi ako unlad. Ako'y magiging stagnant. At pwedeng kung ako ay maging relax din ang buhay pananampalataya at panalangin, which can very well lead me later on to some serious sins. Masasabi ko ngayon na sa lahat ng naging assignment ko, dito ko mas naging malapit sa Diyos. Dito mas tumibay ang pananampalataya at dito mas naging regular ang pananalangin ko. So again, yun Salamat at hindi pinagbigyan ng Diyos ang komportableng buhay na iniisip ko at sa halip ay inassign ako dito. Sapagkat dito ako mas nag-grow at naging mas mabuting tao. Ang mahirap sa atin mga kapatid, alam ninyo, masyado nating na-associate ang Diyos sa komportableng buhay. Na para bang wala ng room para sa Panginoon ang magbigay sa atin ng discomfort sa buhay. On the other hand, masyado nating na-associate ang demonyo sa mga discomfort na naranasan natin sa buhay. Without us realizing na pwedeng gumamit din siya ng mga comfort natin sa buhay upang sirain ang ating buhay. Sa palagay ko nga, may mga pagkakataon na napapasalamatan natin ang Panginoon sa mga bagay na hindi naman galing sa Kanya. Akala natin blessing ay hindi pala. Galing pala sa kalaban para tayo makagawa ng kasalanan. Halimbawa, yung mga nakapulot ng pera sa nalaglag mula sa bag nung tagapagdala sa 100 sa Cebu. Lalong-lalo na yung mga hindi nagbalik hanggang ngayon ng pera. Ang daming nawala. Mahigit 1 milyon pa yata. Kayo, na mga hindi nagbalik ng perang napulot ninyo, huwag niyong sabihin, hulog ng langit. Alam niyong hindi yan galing sa langit. Galing yan sa bag nung kawawang tagapagdala. Kaya ibalik niyo sa kanya, kawawa siya sapagat yan ay babayaran niya. Huwag niyong sabihin, Lord, salamat. Tininig mo ang panalangin ko, wala akong pera ngayon. Hindi galing sa Diyos yan. Tuksong maliwanag ng demonyo yan sapagat hindi mo nga ibinabalik yan. I'm sure kung yun ang sasabihin, Lord, salamat ha. Siguradong God will be like, Hoy, wala akong kinalaman dyan. Lalo pat kasalanan yan. Hindi mo binabalik yung pera na yan. On the other hand, pwede rin namang nasisisi natin ang demonyo sa mga discomfort na nangyayari sa ating buhay. Halimbawa, yung hindi nyo pagkakaunawaan o pagka-break nyo ng girlfriend mo o ng boyfriend mo. Yung pagkakasira nyo ng kaibigan mo o ng kasama mo sa negosyo, kasosyo mo. Yung hindi mo pagkatanggap sa trabahong ginugusto mo. Pag hindi mo pagkuha sa pinagdarasal mo. O yung halimbawa nagkasakit ka o mahal mo o may namatay sa pamilya ninyo. Pag may mga discomfort na ganito, automatic sinisisi natin ang diablo. Because there are times that the devil is like, Teka, bakit ako na naman? Kasalanan ko na naman. Gusto ko nga yun ang makatuluyan mo para masira ang buhay mo. Pasasakitin nun ang ulo mo. Ibe-break nun ang puso mo. Pag mag-asawa na kayo, gusto ko nga makatuluyan mo yun Gusto ko nga kayo pa rin yung magkaibigan nung kaibigan mo yun kasi masamang impluensya yun at tatraidoring ka nun Gusto ko nga na siya pa rin ang makakasosyo mo sa negosyo kasi iiwanan ka yan Samantalang nakuha na niya lahat ng pera na dapat ay paghatian ninyo. Gusto ko nga makuha mo yung ninanais mo, yung pinagdarasal mo, yung gusto mo sapagkat alam kong later on, yun ang makapagpapasama sa'yo. Gusto ko nga na walang mangyaring hindi maganda sa iyo at sa pamilya mo para patuloy kang hindi makaalala sa Diyos. Gusto ko nga yun Ba't ako sinisisi mo? And so brothers and sisters, let us not be quick to judge. Na basta may mga comfort tayong naranasan sa buhay ay blessing na yan. Dahil baka nakikisabay ang diablo na ginagamit niya ang mga blessing na yan para tayo mas malugmok sa kasalanan at upang ang Diyos ay mas lalo nating makalimutan. On the other hand, let us not be too quick
also to judge na kapag may mga naranasan tayong discomfort sa buhay, galing na sa demonyo yan. Sapagkat po pwedeng inaalaw ng Diyos yan upang mas makita natin ang mga dapat nating ayusin sa buhay. Upang tayo mas magising sa katotohanan at upang mas makita natin yung mga tunay nating kaibigan, yung mga taong lagi talagang nandyan sa oras ng matinding pangangailangan at hindi sa oras ng kaginhawaan lang, upang mas kumapit tayo sa Diyos sapagkat alam natin, base sa madalas nating mga karanasan, mas naaalala natin ang Diyos, mas kumakapit tayo sa Diyos kapag meron tayo mga hindi magaganda o discomfort na karanasan. Sa ating ebanghelyo, narinig po natin kung papaano tinawag ni Kristo si Mateo. Kung mapapanood po natin yung eksenang ito sa Netflix na The Chosen, makikita mo talaga yung magandang acting na gumanap ng Mateo. Yung discomfort, talagang naging napaka-uncomfortable niya. Bakit? Kasi nga, komportable na siya. Marami siyang pera. Sure ang kanyang kita. At kahit na ang tingin sa kanya yung makasalanan, kinatatakutan din naman siya sapagkat may protection siya ng Roma na mga amo niya. Palagay ko nga, may mga kababayan siya na kahit kinasusuklaman siya, naiinggit pa rin siya sa kanya. So po pwedeng, yun na yung comfort zone niya. That is why naging very uncomfortable siya nang tawagin siya na Jesus sapagkat iiwan pa ba niya yun? Nasa kama na siya. Pupunta pa ba siya sa lapag? Magsasahig pa ba siya? But then, Matthew really felt that such discomfort came from Jesus. Disturbing him, telling him, Mateo, magpakatotoo ka. Kahit komportable ka, alam mo sa sarili mo na nakikita ko sa puso mo na hindi ka masaya. Tara, sumama ka upang mas maging fulfilled ka. And Matthew followed Jesus. Doon lang mas naging fulfilled, masaya, mabuti, at tunay na komportable ang buhay niya. Mga kapatid, tandaan natin hindi gagawing komportable ng Diyos ang buhay natin, lalo pat may mga dapat pa tayong iayos sa buhay natin. Hindi ko nga alam kung hanggang tayo nabubuhay, maayos ang lahat ng yan sapagkat there will always be room for improvement para sa ating lahat, lalong-lalo na sa pagpapakabanal at sa ating pagpapaunlad pa ng ating relasyon sa poong may kapal. Lalo pat ang sabi ng Panginoon, di ba? Sino man na gustong sumunod sa Kanya ay dapat magbuhat ng krus. That there is no servant greater than his master, na kung naghirap si Jesus ay maghihirap din tayo. Kaya I don't think na magiging very comfortable ang buhay natin the way we want it. Yung komportabling walang inaalala, yung komportabling walang problema. Sapagkat kung mawalan man din tayo ng problema sa ating sarili, sa ating pamilya, na pagtapos mo na ngayong mga anak, wala ka namang sakit, wala namang problema sa asawa mo, sa mga anak mo, sa magulang mo, God is telling us, tumulong ka naman sa may problema. Iyon. Hindi tayo dapat maging kontento na wala tayong problema. Humanap tayo ng may problema at tulungan natin sila. Hindi po pwedeng makontento na lang tayo ng para sa sarili lamang sapagkat para sa ating kapwa at mayroon tayong pananagutan. Ibukas mo ang iyong mga mata. Gumala ka. Maraming mga nangangailangan diyan. At lalong hindi tayo gagawing komportable ng Panginoon if we are in the state of sin. Sabi nga, God will comfort us when we are afflicted. But He will afflict us. He will disturb us when we become so comfortable na with our shortcomings and sins. Kaya, isipin natin kung may discomfort sa buhay natin ngayon. Ano ang gustong ipaayos ng Diyos sa buhay natin? Ano ang gustong ipagawa ng Diyos sa atin? Ano pa ang mga dapat nating gawin? Sapagkat kahit mga sufferings and discomfort ang daan natin, ay po pwedeng maging daan ng Panginoon na mabigyan tayo ng blessing. And aside from that, isipin din naman natin yung mga comfort na naranasan natin. Ito ba talaga ay makatutulong sa atin? May comfort food tayo na gusto nating laging kinakain. Yan ba ay nakatutulong talaga sa kalusugan natin? May mga comfort friends tayo. Yung mga gusto nating kasama. Yan bang mga kaibigan na yan ay talagang totoo sa atin?
Maganda pa talaga silang impluensya sa atin? May mga comfort zones tayo na gusto natin dito lang tayo, ayaw nating umalis, ayaw nating itong lisanin. Yan ba talaga ay nakatutulong para sa pag-unlad natin as a person and as a child of God? Isipin natin. Ito sana ang hilingin natin biyaya sa banal na pagdiriwang natin. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong di rin kinang Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, isinusuko ko ang aking mga problema sa iyo. Tulungan mo kong huwag pasamain ang mga problemang ito, kundi mas maging mabuti pa akong tao at anak mo. Tulungan mo ko, Panginoon, na hindi malunod sa mga biyayang tinatanggap ko, na ito'y gamitin ng Diablo upang maging masama ako, maging irresponsable, maging makasarili, maging mayabang, at tuluyang makalimot sa iyo. Kung kinakailangan ko ang problema ko para ako'y maging mabuting tao, sige Panginoon, tatanggapin ko. Tulungan mo lamang po ako, at kung ito'y makatutulong din para sa pamilya ko, tulungan mo po kami. Hallelujah! Purihin ang Diyos na hindi nagkukulang. Hallelujah! Purihin ang Diyos na kahit ang ating mga problema ay pwedeng gamitin niya bilang biyaya sa atin at sa ating Panginoon. Muling babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Basta huwag kang lalayo sa Kanya. Hallelujah! Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa Kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, yan ang pakatatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaring matagal, maaring mahirap, pero magiging maayos din naman ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Let go and let God. Ipaubaya mo sa Kanya ang lahat. Kung lalapit kay Jesus, papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay. Narito po ang alay
Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kami iyong pinagpagindapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Ipagkaloob mong aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay kang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami rin naman ay iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagpupuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aalala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya nialay namin sa iyo ang tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Dennis na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at paging tapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ang mahal na Birhen ng Lasalet, ang ina ng Diyos. San Jose ang kabiyak ng kanyang puso, lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak at aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal, papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa Ama.
kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin dito ngayon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko. Tungayin mong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Cordero. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon, ang ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyayahan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. Alalahanin, O mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni isa'y huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanliyag na matapos ang pakikibakan namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad. Siya nawa. Mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Kung tayo po ay nagdarasal na makapagbagong buhay, may mabago sa ating buhay at gayon din ang pagbabago ng ating mahal sa buhay o ng sino man, pamintuho, magdebosyon po tayo sa mahal na Birhen ng Lasalet sapagkat ito ang isa sa pangunahing mensahe niya, pagkabalik loob sa Diyos. Salamat po sa patuloy niyong pagtangkilik sa ating Sovereign Chef, sa ating alkansya, sa ating Sinodus na Crown at sa pag-share ng ating mga reflections and videos.
Salamat po sa pagtulong po ninyo makapagpatayin tayo ng souvenir shop, ng bell tower, ng rectory ng pare, ng pagpapaayos ng ating mga bakod. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumayo rin. pagpalain kayo at ang ating pamilya na mapagmahal na Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo tayo sa patnubay at pagmamahal ni Kristo. Salamat sa Diyos. Thank you. Ang pag-ibig na walang hantay. Sarap mabuhay kung may nagmamahal. Pagmamahal na tunay at laging nalisay. Ang Birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sa nalinis, sa iyo hanggang langit. Birhen, Birhen mahal, sa amin at sa dasal.